May ulat mula sa intelligence ng South Korea na nagpapakita na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang tumulong sa Russia sa kanilang digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa ulat, may 1,500 Special Operation Forces mula sa North Korea ang dumating sa Vladivostok, Russia noong October at plano nilang ipadala sa laban pagkatapos ng pagsasanay. May posibilidad na hanggang 10,000 sundalo pa ang papadala sa hinaharap. Hindi pa ito kinukumpirma ng Russia, ngunit nakikita ito bilang malaking hakbang sa military alliance ng dalawang bansa. Samantala, nakikipag-alyado ang North Korea sa Russia sa pagsuporta sa digmaan kontra sa Ukraine. Ipinahayag naman ng South Korea ang pagnanais nitong suportahan ng Ukraine bilang tugon. Sa isang pahayag noong October 2024, nagbabala ang South Korea na maaari magpadala ito ng mga arma sa Ukraine kung magpapatuloy ang ugnayan ng militar ng North Korea at Russia. Kasama sa mga balak ang pagpapadala ng mga tauhan upang pag-aralan ang taktika ng North Korea at tulungan sa mga interogasyon ng mga bihag sa North Korea, lalo na't nagpapadala na ang North Korea ng 1,500 na sundalo upang tulungan ang Russia. Bukod pa rito, may malaking pag-aalala ang South Korea na baka mapalitan ng teknolohiyang militar ng Russia ang armas ng North Korea na maaari magpahusay sa kanilang mga missiles at iba pang sandata. Sa makatuwid, sinusuportahan ng South Korea ang Ukraine sa pamamagitan ng humanitarian aid at pinapalakas ang diplomatikong hakbang upang mapigilan ang lumalalim na kooperasyon ng North Korea at Russia. May mga ulat kamakailan na 6 na opisyal mula sa North Korea ang namatay sa isang missile strike na isinagawa ng Ukraine sa Donetsk noong October 3, 2024, ayon sa mga intelligence sources. Ang mga opisyal na ito ay bumisita sa mga teritoryong hawak ng Russia upang makipag-usap sa mga Ruso tungkol sa mga tactical na pagsasanay. Kasama rin ang iba pang mga sundalo mula sa North Korea na sinasabing tumutulong sa mga gawaing pang-inhenyero sa mga reyong okupado ng Russia, alinsunod sa kasunduan sa pagitan ng Russia at North Korea na sumusuporta o sinusuportahan ang bawat isa sa mga usaping militar at ekonomiya. Samantala, ayon sa South Korean intelligence, ang insidente ng pagpatay sa mga opisyan o pagkamatay ng mga opisyan ay naiugnay sa mga kabiguang ito at mga military operation ng Russia sa Ukraine. Bahagi ng pagpapakita ni Kim Jong-un na mahigpit na disiplina sa kanilang pamahalaan at sa kanilang mga militar. Nag-aalala rin ang US at NATO at agad nakipagpulong sa United Nations at nagbabala sa North Korea na delikado at nakakabahala. Ganon din ang South Korea at nagbabala na magkakaroon ng sariling hakbang bilang tugon. Samantala, kalmado lang ang Pilipinas sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. na posibleng kumampi sa mga kaalyadong bansa sa oras na kailanganin ang tulong ng military forces ng Pilipinas bilang kasapi ng Allied Forces.